pagkatapos ng lahat ng pagdurusa, pagkatapos ng lahat ng sakripisyo, it's all worth it. He is risen. Ang Panginoon ay buhay. Ang Panginoon ay nagbalik. Ang Panginoon ay nagtagumpay sa kasalanan. Ang Panginoon ay nagtagumpay sa kamatayan. Ang lahat ng ito ay sinasabi sa walang lamang libingan na natagpuan ng kanyang mga tagasunod. Mga minamahal na kapatid, ngayon, nakita na natin ang tunguhin nung hindi natapos na pagdiriwang ng Huwebes, Biyernes hanggang ngayon. Sabi ko sa inyo, Huwebes Santo, hindi nagkaroon ng pagbabasbas sapagkat hindi natapos ang pagdiriwang. Itinuloy ng Biyernes Santo, napiti ang mga kampana ng simbahan. Huwebes Santo, kinanta for the last time yung Gloria. Tigil lahat ng kampana. Kahapon walang kampana. Bagamat sa mga simbahan ay meron yung pakakak-takat-takat-takat-takat. Ngayon, Sabado de Gloria, Pasko ng pagkabuhay sa gabi, muling tutunog ang lahat ng kampana. Muling ibabalik ang balot ng altar. Muling darating sa altar ang mga mother butler na may dalang mga bulaklak. Muling aawitin ang papuri sa Diyos. Muling sasambitin ang Alleluia. Uulit-ulitin pa ng halos walang katapusan. Sapagkat ngayon ay nakita natin ang dulo ng tinatahak nating paglalakbay nitong nakaraang 3 araw. Mula sa pagkakanulo sa Panginoon, mula sa paghuhugas niya ng paa, mula sa paghahati niya ng kanyang katawan doon sa Eucharistia, patungo sa Getsemani, patungo sa Kalbaryo, hanggang sa siya'y mamatay. Ngayon, nakikita natin na may tunguhin ang lahat. Pagkatapos ng pagpapakasakit, mayroong muling pagkabuhay. Sabado de Gloria. Minsan pa, nakita natin ang sarap ng pangalang Gloria. Ang ganda pala ng pangalang iyon. Luwalhati. Gloria. Ulit-ulitin mo, Gloria. At may isip mo, hindi ang presidente, kundi ang Gloria na hatid ng Panginoon. Ang kanyang pagmamahal ay hindi lamang inilarawan sa kanyang pagkamatay. Hindi nakasentro lamang sa krus at hindi nagtapo sa krus. Ang kahulugan, ang diwa, ang mensahe ng kanyang pag-ibig. Bagkus, ito ay nagpatuloy at nagkaroon ng mas malalim na kahulugan na tumitibo sa ating Kristiyanong kamalayan sa pamamagitan ng muling pagkabuhay. Dito po sa Tondo, mamayang gabi, masaya, bukas ng umaga, salubong. Pagdating ng salubong, ang mahal na Birhen ay magmumula sa isang bagay ng parokya, pagdating muling nabuhay sa kabila, magtatagpo yan sa Galilea na nasa plaza. Doon naghihintay ang mga anghel, mga kerubim. Meron kami mga kerubim, no? Mga batang maliliit. Bubuka yung ulap. Lalabas ang anghel. Magtatapon ng mga petals of roses. Lilitaw ang isang kalapati. Diyan kilala ang Tondo. Bababa ang kalapati, kukunin ang belo ng mahal na ina at masayang magsasalubo. Which I think it's more of a Marian event. And yet, it captures once again the joy of the entire Christendom, led by the Blessed Virgin Mary, sa kanyang pagsalubong sa Panginoong muling nabuhay, sa kanyang anak na nakita niyang unti-unting namatay sa krus,
Siyempre, nang muling mabuhay ang Panginoon, walang pagsisidla ng kagalakan ng ating mahal na ina. Mula sa pinrosesyong Mater Dolorosa na may luha ng Biyernes Santo, sa Birheng Alegria, makikita naman natin ang kasiyahan ng inang nagagalak, ng inang nakikiisa sa pananagumpay ng kanyang anak. Sa amin dito sa Tondo, pagkatapos po ng salubong at ng misa, ang mahal na Birhen at ang Panginoong muling nabuhay ay magkasamang ipinoprosesyon ng mga tao. Bakit? Kasi yung unang prosesyon, dalawa, isa nang galing sa eskwela, isa nang galing doon sa pretil, magkahiwalay sila. Tapos, magtatagpo sa Galilea. After that, symbolically, magkasama ng ipinoprosesyon niyan ng mga tao. Pero ang totoo niyan is, sa ibabaw ng lahat ng ito, ang tunay, ang nananatili sa puso ng tao, ay ang katotohanang pagkatapos ng Huwebes Santo, pagkatapos ng Biyernes Santo, pagkatapos ng krus, pagkatapos ng kalbaryo, pagkatapos ng paghihirap, pagkatapos ng kamatayan, may bagong bukas na naghihintay. May pag-asa, may muling pagkabuhay. Mahal na mahal na kapatid, baka nasa Biyernes Santo ka pa ng buhay hanggang ngayon. Baka eksena pa ni Judas ang nangyayari sa inyong sarili. Move on, sapagkat Panginoon na nagpatunay pagkatapos ng bawat pagpapakasakit, may luwalhati. Sabado de Gloria, Sabado ng kagalakan, Sabado ng pag-asa, Sabado ng tagumpay.